Mga binibini at ginoo. Narito ang isang malalimang pagsusuri sa mabilis na nagbabagong arkitektura ng seguridad sa daigdig. Sa gitna ng mga kaganapang tila hindi mapigilan, ang buong mundo ay nakasaksi sa pagguho ng mga dating alyansa at ang pag-usbong ng isang bagong kaayusan na puno ng panganib at kawalan ng katiyakan. Ang sentro ng tensyong ito ay matatagpuan sa Tehran, kung saan ang rehimeng Iran ay kasalukuyang nakikipagbuno sa isang krisis na maaaring magtapos sa kanilang pananatili sa kapangyarihan. Habang ang mga lansangan ng Iran ay umaalingaw-ngaw sa mga sigaw ng protesta, ang banta ng isang direktang military intervention mula sa Estados Unidos ay nakabitin sa himpapawid na naglalagay sa buong gitnang silangan sa bingit ng isang malawakang digmaan. Ang sitwasyong ito ay hindi lamang usapin ng lokal na politika kundi isang estratehikong laro ng ahedres kung saan ang bawat galaw ay may katumbas na porsyento ng panganib para sa pandaigdigang seguridad at ekonomiya. Sa loob mismo ng Tehran, ang sitwasyon ay inilalarawan bilang isang laban para sa kaligtasan. Ang mga ulat mula sa loob ng bansa ay nagpapakita ng isang pamahalaang nakasandal sa pader, pilit na binabalanse ang domestic na kaguluhan at ang banta ng dayuhang pagsalakay. Ang mga protesta, na nagsimula pa noong Disyembre dahil sa matinding krisis sa ekonomiya, ay mabilis na nag-anyo bilang isang ganap na revolusyonaryong kilusan. Ang kawalang kasiyahan ng mga mamamayan ay hindi lamang naguugat sa kakulangan ng pagkain o trabaho, kundi sa malalim na pagkamuhi sa estruktura ng kapangyarihan na pinamumunuan ng mga klero. Sa kasalukuyan, ang mga mag-aaral sa Tehran University at iba pang malalaking institusyon ay muling nagtipon-tipon, hindi lamang upang gunitain ang mga namatay sa mga nakaraang sagupaan, kundi upang hayagang hamunin ang awtoridad ng kasalukuyang administrasyon. Ang mga sigaw na narinig sa Sharif University of Technology na umaatake sa pundasyon ng Islamic Revolution noong 1979 ay isang malinaw na senyales na ang takot na dating nagpatahimik sa mga tao ay unti-unti nang naglalaho. Sa kabilang panig ng karagatan, ang Washington ay nagmamasid ng may matalas na mata at nakahandang kamao. Ang administrasyon ni Pangulong Donald Trump ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pag-atras. Sa halip, kanilang pinatindi ang presyur sa pamamagitan ng pagpapadala ng 2 higanteng aircraft carrier at iba pang kagamitang pandigma sa rehiyon. Ang estratehiyang ito na tinaguri ang maximum pressure ay naglalayong pilitin ang Iran na sumuko sa mga usapin ng kanilang programang nukleyar. Ang bawat deployment ng tropang Amerikano ay isang mensahe. Ang pasensya ng Estados Unidos ay manipis na at ang anumang maling pagkalkula ng Tehran ay maaaring magresulta sa isang sakuna na hindi pa nila nakikita sa nakalipas na maraming dekada. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay nasa pinakamataas na antas nito at ang mga diplomatikong channel bagaman bukas ay tila ginagamit na lamang bilang huling paraan bago ang isang formal na deklarasyon ng puot. Ang mga epekto ng krisis na ito ay nararamdaman sa bawat sulok ng globo, partikular na sa mga bansang umaasa sa katatagan ng supply ng langis mula sa Persian Gulf. Para sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas, ang bawat balita ng pag-atake o banta ng giyera ay nagdudulot ng pangamba sa presyo ng bilihin at seguridad ng mga manggagawang nasa ibayong dagat. Ang estratehikong kahalagahan ng Strait of Hormuz ay hindi maaaring baliwalain. Ang anumang pagkagambala sa daanang ito ay magpaparalisa sa pandaigdigang komersyo. Ito ang dahilan kung bakit ang buong mundo ay nakatitig sa bawat pahayag na lumalabas mula sa White House at sa tanggapan ng Supreme Leader ng Iran. Ang panganib ng miscalculation ay napakataas, at ang kasaysayan ay nagtuturo sa atin na sa ganitong mga sitwasyon, ang isang maliit na spark ay sapat na upang silaban ang isang rehiyon. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang Iran ay nagpadala ng isang hindi inaasahang senyales. Sa pamamagitan ng Oman sa mga pag-uusap sa Geneva, nagpahayag ang Tehran ng kahandaang gumawa ng mga teknikal at politikal na konsesyon. Ang panukalang ito ay kinabibilangan ng paglilipat ng kanilang mga supply ng uranium sa ibang bansa at ang pagbabanto ng kanilang mga materyales na nukleyar upang ipakita ang kanilang hangaring pangkapayapaan. Gayunpaman, ang mga opisyal sa Estados Unidos ay nananatiling mapagduda.
Sa pananaw ng Washington, ang mga ganitong hakbang ay maaaring isa lamang taktika upang makakuha ng oras habang muling nag-iipon ng lakas ang rehimen sa loob ng bansa. Ang tanong na nananatili ay kung sapat na ba ang mga konsesyong ito upang pigilan ang mga nakaplano ng pag-atake ng Israel at Estados Unidos. Noong nakaraang Hunyo, nasaksihan na ang isang 12 araw na sagupaan kung saan direktang tinarget ang mga pasilidad nuklear ng Iran at ang takot na maulit ito ay nagdudulot ng matinding trauma sa mga sibilyan sa Tehran. Ang internal na seguridad ng Iran ay lalo pang nanganib nang ang mga video ng mga protesta ay kumalat sa internet sa kabila ng mahigpit na kontrol sa impormasyon. Ang mga larawan ng mga mag-aaral na iwinawagayway ang watawat ng dating monarkiya ay isang direktang insulto sa mga revolusyonaryong lider ng bansa. Ayon sa mga ulat ng mga pandaigdigang organisasyon sa karapatang pantao, ang bilang ng mga nasawi sa mga protesta ay maaaring lumampas na sa 7,000. Isang figura na mas mataas kaysa sa inamin ng gobyerno na 3,000 lamang. Ang disparidad na ito sa bilang ay nagpapakita ng matinding pagsisikap ng rehimen na itago ang tunay na lawak ng krisis. Ang bawat martir na namamatay sa lansangan ay nagiging gasolina para sa higit pang galit ng masa na lumilikha ng isang siklo ng karahasan na mahirap ng putulin. Sa estratehikong aspeto, ang paglipat ng focus ng Estados Unidos mula sa suporta sa mga nagpoprotesta patungo sa usaping nuklear ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na layunin, ang pag-neutralize sa kakayahan ng Iran na maging isang nuclear state sa lalong madaling panahon. Habang ang Iran ay nag-aalok na buksan ang kanilang industriya ng langis para sa mga kumpanyang Amerikano bilang bahagi ng isang bagong kasunduan, ang pangunahing kondisyon ng Washington ay ang kabuuang paghinto ng uranium enrichment. Ang pagkakaibang ito sa mga prioridad ay ang pangunahing hadlang sa anumang permanenteng solusyon. Ang Iran ay nagtatanggol sa kanilang karapatan sa mapayapang paggamit ng enerhiyang nuklear, habang ang West ay naniniwala na ito ay isang balat-kayo lamang para sa paggawa ng mga bombang atomika na magbabanta sa kaligtasan ng Israel at ng buong mundo. Sa puntong ito, ang papel ng Israel ay hindi dapat maliitin. Bilang pangunahing kaaway ng Iran sa rehiyon, ang Tel Aviv ay paulit-ulit na nagpahayag na hindi nila hahayaang magkaroon ng kakayahang nukleyar ang Tehran anuman ang maging kapalit nito. Ang koordinasyon sa pagitan ng intelligence agencies ng Estados Unidos at Israel ay nasa pinakamataas na antas na nagreresulta sa mga precision strikes na nagpapahina sa depensa ng Iran. Ang psikolohikal na epekto ng mga ataking ito ay kitang-kita sa mga pahayag ng mga ordinaryong mamamayan ng Iran, tulad ng isang technician na nagsabing tila hindi na maiiwasan ang isang ganap na digmaan. Ang kawalang katiyakan sa gabi at ang pangamba para sa kinabukasan ng kanilang mga anak ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay sa Tehran. Dahil sa lumalalang sitwasyon, maraming bansa tulad ng Sweden, Serbia, Poland at Australia ang nag-utos na sa kanilang mga mamamayan na lisanin ang Iran habang bukas pa ang mga komersyal na lipad. Ang mass exodus na ito ng mga dayuhan ay isa pang indikasyon na ang pandaigdigang komunidad ay naghahanda para sa pinakamalalang senaryo. Ang bawat eroplanong umaalis sa Imam Khomeini International Airport ay nagdadala ng mga kwento ng takot at ang pangamba na ang bansa ay malapit nang maging isang larangan ng digmaan na walang sinisino. Habang ang mga diplomatiko ay nagpupuyat sa Geneva, ang mga general sa Pentagon at sa Tehran ay abala sa pagrepaso ng kanilang mga attack plans at defense protocols. Ang kahandaan ng Iran na makipagnegosasyon sa ilalim ng baril ay isang bihirang pangyayari sa kanilang kasaysayan. Ipinapakita nito na ang mga parusa sa ekonomiya na ipinataw ng Washington ay mayroon talagang matinding epekto na nagdadala sa bansa sa dulo ng pagkawasak ng kanilang sistemang pinansyal. Ang alok na gawing bahagi ng isang Regional Enrichment Alliance ang kanilang pasilidad ay isang desperadong hakbang upang mapanatili ang kahit kaunting kontrol sa kanilang teknolohiya habang sinusubukang pakalmahin ang galit ng Estados Unidos. Gayunpaman, sa mundong ito ng geopolitika, ang mga salita ay madalas na kulang at ang mga aksyon lamang ang may timbang. Ang Estados Unidos sa ilalim ng pamumuno ni Trump ay kilala sa pakikipag-usap mula sa posisyon ng lakas at hanggat hindi nakikita ang konkretong pagbabago sa direksyon ng Iran, ang banta ng militar ay mananatiling buhay na buhay.
Sa pagtatapos ng unang bahagi ng pagsusuring ito, mahalagang makita ang koneksyon ng bawat kaganapan. Ang kaguluhan sa loob ng Iran ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga panlabas na puwersa na mag-apply ng higit pang presyur, habang ang mga banta mula sa labas ay nagpapalakas naman sa determinasyon ng ilang sektor sa loob ng Iran na lumaban. Ito ay isang delikadong balanse na maaaring gumuho sa anumang sandali. Ang susunod na 48 oras ay kritikal dahil ito ang palugit na ibinigay para sa pagsusumite ng mga bagong mungkahi mula sa Tehran. Ang mundo ay naghihintay, pigil ang hininga, kung ang diplomasya ay mangingibabaw o kung ang mga kanyon ay muling uungol sa disyerto ng gitnang silangan. Ang labanang ito ay hindi lamang para sa teritoryo o ideolohiya, kundi para sa kontrol sa hinaharap ng pandaigdigang kaayusan. Mangyaring maghintay para sa susunod na bahagi ng ulat na ito kung saan tatalakayin natin ang muling pagbangon ng mga grupong terorista sa Syria at ang biglaang pagbabago sa liderato sa Venezuela na lalong nagpapakomplikado sa pandaigdigang krisis na ito. Mga binibini at ginoo, habang ang atensyon ng daigdig ay nakatutok sa nagbabagang disyerto ng Iran, isang panibagong panganib ang mabilis na namumuo sa gitna ng wasak na lupain ng Syria. Hindi pa man natatapos ang selebrasyon ng pagpapatalsik sa lumang rehimen, ang multo ng terorismo ay muling nagpapakita ng kanyang madugong mukha. Ang grupong Estado Islamiko o mas kilala bilang ISIS ay formal nang nagdeklara ng isang bagong yugto ng kanilang operasyon. Ang pahayag na ito, na inilabas noong 21 ng kasalukuyang buwan, ay naglalayong direktang hamunin ang bagong kaayusan sa Damascus. Sa pamamagitan ng kanilang opisyal na daluyan ng impormasyon, ang Al-Naba, ipinagmalaki ng grupo ang serye ng mga pag-atake na pumatay sa mga kawal at opisyal ng bagong gobyerno sa hilaga at silangang bahagi ng bansa. Ang muling paglakas ng mga grupong ito ay isang malinaw na paalala na ang vacuum ng kapangyarihan ay palaging pinupunan ng karahasan at ang kapayapaan sa Syria ay nananatiling isang ilusyon na madaling mabasag. Ang mga pangyayari sa Syria ay partikular na nakababahala dahil sa mabilis na pagbabago ng mga alyansa sa loob ng bansa. Ang lungsod ng Ma'adin sa probinsya ng Deir ez-Zor at ang lungsod ng Raqqa ay naging saksi sa muling pag-usbong ng mga hit-and-run tactics na ginagamit ng mga terorista. 2 kawal ng gobyerno ang napatay sa Raqqa gamit ang mga sungmay, habang isang mataas na opisyal ang tinambangan sa Ma'adin. Ang mga insidenteng ito, bagaman tila maliliit sa unang tingin, ay bahagi ng isang mas malawak na estratehiya upang ipakita na ang kasalukuyang administrasyon sa ilalim ni Abu Muhammad al-Golani ay hindi kayang kontrolin ang buong teritoryo ng Syria. Ang sitwasyon ay lalong naging komplikado dahil ang bagong gobyerno ng Syria na nabuo matapos ang pagbagsak ni Bashar al-Assad noong Disyembre ng 2024 ay kasalukuyang nasa ilalim ng matinding pagmamasid ng pandaigdigang komunidad. Isang makasaysayang ironiya ang namumuo rito. Si Golani, na dating pinuno ng isang sangay ng Al-Qaeda, ay naging arkitekto ng pagbagsak ni Assad at ngayon ay nagpapakita ng sarili bilang isang lehitimong lider na handang makipagtulungan sa kanluran. Sa katunayan, noong Nobyembre ng 2025, naganap ang isang hindi inaasahang pagtatagpo sa pagitan ni Golani at ni Pangulong Donald Trump kung saan formal na lumagda ang Syria sa pandaigdigang koalisyon laban sa ISIS. Ang hakbang na ito ay isang estratehikong maniobra upang makakuha ng suporta mula sa Washington at mabura ang kanyang nakaraan bilang isang militante. Gayunpaman, para sa ISIS, ang pakikipag-alyansang ito ay isang pagkakataon upang akusahan ang bagong gobyerno ng pagtataksil sa kanilang pananampalataya. Ang tagapagsalita ng ISIS na si Abu Hudhaifa al-Ansari ay hayagang nagbanta na ang kapalaran ni Golani ay hindi magiging kakaiba sa sinapit ni Assad. Ang ganitong uri ng ideolohikal na digmaan ay naglalagay sa Syria sa isang sitwasyon kung saan ang seguridad ay nakasalalay sa kakayahan ng isang dating rebelding grupo na maging isang epektibong hukbong pambansa. Habang ang gitnang silangan ay muling nabaon sa kaguluhan, isang katulad na pagyanig ang nararamdaman sa kabilang panig ng mundo, partikular sa Latin America. Ang Venezuela, na matagal nang itinuturing na baluarte ng impluensyang Ruso at Cuban sa Western Hemisphere, ay sumasailalim sa isang radikal na transformasyon.
Sa ilalim ng matinding presyur mula sa Administrasyong Trump, ang pansamantalang Pangulo ng Venezuela na si Delcy Rodriguez ay gumawa ng isang desisyon na yumanig sa pundasyon ng geopolitika sa rehiyon. Ang pagpapaalis sa lahat ng puwersang panseguridad at mga tagapayo mula sa Cuba. Ang mga ulat mula sa Caracas ay nagkukumpirma na ang mga miyembro ng Cuban intelligence at mga doktor na matagal nang nagsilbing gulugod ng rehimeng Chavez at Maduro ay nagsimula ng lumisan. Ang pag-alis na ito ay hindi lamang isang simpleng pagbabago ng tauhan kundi ang pagtatapos ng isang dekada ng malalim na ugnayan sa pagitan ng Havana at Caracas. Ang desisyong ito ni Rodriguez ay direktang resulta ng maximum pressure campaign ng Estados Unidos. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang pinagmulan, ang pagpapaalis sa mga Cuban sa loob ng General Directorate of Military Counterintelligence o DGCIM ay isang paunang kondisyon ng Washington bago ang anumang formal na pagkilala o tulong pang-ekonomiya. Para sa mga mamamayan ng Venezuela, ang presensya ng mga Cuban ay simbolo ng panunupil at panghihimasok ng dayuhan. Ang pagbawi sa tungkulin ng mga bodyguard ng Pangulo mula sa mga Cuban at paglilipat nito sa mga lokal na sundalong Venezuelan ay isang simbolikong hakbang upang ipakita na ang bansa ay bumabalik na sa kamay ng sarili nitong mga mamamayan. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay puno ng panganib. Ang biglaang pag-alis ng libu-libong mga eksperto sa seguridad at mga medikal na profesional ay lumilikha ng isang malaking butas sa serbisyo publiko at panloob na proteksyon ng bansa. Dapat nating alalahanin na noong Enero ng 2026, ang Estados Unidos ay nagsagawa ng isang matapang na raid na nagresulta sa pag-aresto kay dating Pangulong Nicolas Maduro. Sa operasyong iyon, 32 mamamayang Cuban ang napatay, na lalong nagpatingkad sa panganib ng pananatili ng mga dayuhang tropa sa bansa. Ang insidenteng ito ang nagsilbing mitsa para sa kasalukuyang reorganisasyon ng kapangyarihan. Si Delcy Rodriguez na nagmamaniobra sa gitna ng matinding kaguluhan ay kailangang maglakad sa isang manipis na alambre. Ang pagpapanatili ng katatagan sa loob ng bansa habang sinusubukang pakalmahin ang isang agresibong Estados Unidos. Ang paglayo sa Cuba ay isang estratehikong pag-atras upang mapanatili ang kanyang sariling kapangyarihan, ngunit maaari rin itong magdulot ng paghihiganti mula sa mga paksyon sa loob ng militar na tapat pa rin sa lumang alyansa. Ang mga pangyayari sa Venezuela at Syria ay nagpapakita ng isang malinaw na pattern sa bagong foreign policy ng Estados Unidos sa ilalim ng ikalawang termino ni Trump. Ito ay ang agresibong pagbuwag sa mga anti-Western na alyansa sa pamamagitan ng direktang banta ng puwersang militar at ekonomikong parusa. Sa Syria, ang Estados Unidos ay gumagamit ng isang dating kaaway upang puksain ang isang mas malaking banta, habang sa Venezuela direktang binubunot ang mga ugat ng impluwensyang komunista. Para sa mga observer ng pandaigdigang seguridad, ang ganitong uri ng pamumuno ay nagdadala ng mabilis na resulta ngunit nagiiwan ng mahabang buntot ng kawalang katiyakan. Ano ang mangyayari sa Venezuela kapag tuluyan nang nawala ang suporta ng Cuba? At paano haharapin ng Syria ang muling pagbangon ng ISIS kung ang kanilang mga bagong alyansa ay hindi maging matatag? Ang epekto nito sa pandaigdigang kaayusan ay hindi matatawaran. Ang pag-alis ng Cuba sa Venezuela ay nangangahulugan ng paghina ng impluensya ng Russia sa Latin America dahil ang Havana ang nagsisilbing tulay ng Moscow sa rehiyon. Kasabay nito, ang pagbabago sa Syria ay nagpapadala ng mensahe sa Iran na ang kanilang mga satellite states ay isa-isa nang bumabagsak. Ang ganitong uri ng geopolitical na realignment ay bihirang mangyari sa loob ng ganoon kabilis na panahon. Ito ay tila isang malawakang paglilinis ng pandaigdigang mapa kung saan ang mga dating untouchable na mga rehimen ay biglang natatagpuan ang kanilang mga sarili na nag-iisa at walang proteksyon. Sa pananaw ng isang Pilipinong mambabasa, ang mga kaganapang ito ay dapat pag-aralan ng mabuti dahil ang katatagan ng ating sariling rehiyon ay nakasalalay din sa kung paano magre-react ang mga higanteng bansa tulad ng China sa ganitong uri ng agresibong pagbabago ng status quo. Sa Syria, ang bilang ng mga pag-atake ng ISIS ay tumaas ng 400% sa loob lamang ng nakaraang 2 buwan. Ipinapakita nito na ang grupo ay hindi nawasak kundi natulog lamang at ngayon ay nagising sa isang bagong oportunidad.
Ang mga ulat mula sa United Nations Office of Counterterrorism ay nagpapatunay na hindi bababa sa 5 pagtatangka sa asasinasyon ang ginawa laban kay Golani at sa kanyang mga ministro sa loob lamang ng 1 taon. Ang banta ay hindi lamang panlabas kundi nanunuot na rin sa loob ng mismong estruktura ng bagong gobyerno. Ang bawat pagsabog sa Damascus o Raqqa ay isang paalala na ang digmaan sa Syria ay malayo pa sa pagtatapos at ang bagong kaayusan ay kasing rupok ng salamin. Samantala, sa Caracas, ang mga tao ay nagmamasid sa pag-alis ng mga eroplanong Cuban patungong Havana. Ang palitan ng langis para sa mga serbisyong panseguridad na nagsimula pa noong huling bahagi ng dekada 90 ay opisyal nang itinigil. Ang Venezuela, na may pinakamalaking reserba ng langis sa mundo, ay sinusubukan ngayong ibukas muli ang kanyang mga pinto sa mga kumpanyang Amerikano gaya ng Chevron at ExxonMobil. Ito ay isang desperadong hakbang upang isalba ang ekonomiya na bumagsak ng higit sa 80% sa nakalipas na dekada. Ang pagpili ni Rodriguez na kumampi sa Washington sa halip na sa Havana ay isang pasya na batay sa pragmatismo at survival. Alam niya na sa bagong mundong ito, ang tanging paraan upang manatili sa kapangyarihan ay ang maging kapaki-pakinabang sa mga interes ng Estados Unidos. Mga binibini at Ginoo, ang dalawang magkaibang kaganapang ito sa Syria at Venezuela ay nagpapakita ng isang mahalagang aral sa estratehikong pamumuno. Ang kapangyarihan ay laging may katumbas na presyo. Sa Syria, ang presyo ng kapayapaan ay ang pakikipag-alyansa sa mga dating kaaway, habang sa Venezuela, ang presyo ng kaligtasan ay ang pagtalikod sa mga matatandang kaibigan. Ang mga desisyong ito ay may malalim na implikasyon sa seguridad ng bawat bansa sa daigdig. Habang ang mga pader ng mga dating diktador ay gumuho, ang mundo ay kailangang maging handa sa kung ano ang lalabas mula sa mga guhong ito. Hindi ito ang wakas ng kasaysayan kundi ang simula ng isang mas mapanganib na kabanata kung saan ang mga dating batas ng pakikipag-ugnayan ay hindi na umiiral. Manatiling nakatutok para sa huling bahagi ng ating ulat kung saan tatalakayin natin ang matinding sagupaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, ang paggamit ng mga bagong uri ng teknolohiyang pandigma at ang mga huling hakbang ng Iran bago ang isang posibleng malawakang konfrontasyon. Ang arkitektura ng mundo ay binabago sa harap mismo ng ating mga mata at ang bawat detalye ay mahalaga sa pag-unawa sa ating kinabukasan. Gemini said, "Mga binibini at Ginoo, habang ang tensyon sa gitnang silangan at Latin America ay patuloy na nagbabago sa anyo ng pandaigdigang seguridad, hindi natin dapat kaligtaan ang isa pang malaking dula na nagaganap sa nagyeyelong kapatagan ng silangang Europa. Ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay pumasok na sa isang yugto na dati ay itinuturing na imposible. Sa isang mapangahas na estratehikong hakbang, kinumpirma ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ang paggamit ng kanilang pinakabagong teknolohiya, ang cruise missile na Flamingo, upang atakihin ang mga pasilidad sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Ang ataking ito ay hindi lamang isang ordinaryong operasyong militar. Ito ay isang direktang pagtama sa puso ng industriyang pandigma ng Moscow na matatagpuan sa 1,400 kilometro mula sa frontline. Ang layo ng narating ng ataking ito ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe sa Kremlin. Wala nang ligtas na lugar sa loob ng kanilang bansa hanggat nagpapatuloy ang agresyon laban sa soberanya ng Ukraine. Ang pangunahing target ng operasyong ito ay ang Votkinsk Machine Building Plant, isang estratehikong negosyo ng Estado na itinuturing na isa sa pinakasopistikadong pasilidad ng Russia para sa paggawa ng mga solid fuel ballistic missile. Dito ginagawa ang mga kilalang Iskander missile at ang mga intercontinental na ballistic missile o ICBM na may kakayahang magdala ng mga nuklear na ulo ng bala na maaaring umabot hanggang sa Estados Unidos. Ayon sa mga ulat mula sa loob ng Russia, partikular sa Republika ng Udmurtia, ang pag-atake ay naganap sa gabi ng 20 hanggang sa madaling araw ng 21 ng kasalukuyang buwan. Ang pagtama sa pasilidad na ito ay isang malaking dagok sa kakayahan ng Russia na mapanatili ang kanilang arsenal ng mga advanced na armas. Sa bawat pagsabog na naganap sa loob ng Votkinsk, ang pangarap ng Russia na manatiling isang hindi matitinag na nuclear power ay unti-unting nayayanig. Hindi lamang ang Votkinsk ang naging biktima ng bagong lakas ng Ukraine.
Sa parehong gabi, ang mga Flamingo missile ay tumama rin sa isang planta ng pagproseso ng gas sa probinsya ng Samara, isang imbaka ng gasolina at pampadulas, pati na rin sa isang pagawaan ng mga unmanned aerial vehicle o drone sa probinsya ng Voronezh. Ang malawakang koordinasyon ng mga ataking ito ay nagpapakita ng isang mataas na antas ng intelligence at teknikal na kakayahan. Ang paggamit ng Flamingo na isang missile na likha mismo ng Ukraine ay isang patunay ng kanilang pagsisikap na maging malaya mula sa pag-asa sa mga armas ng kanluran para sa kanilang mga deep strike operations. Ang Flamingo ay may kakayahang lumipad ng hanggang 3,000 kilometro at may dalang kargamento na tumitimbang ng 1,150 kilo. Ito ay isang halimaw sa himpapawid na binabago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang psikolohikal na epekto ng mga ataking ito sa populasyon ng Russia ay hindi dapat maliitin. Sa loob ng maraming taon, ang mga mamamayan sa malalayong probinsya tulad ng Udmurtia at Samara ay naniniwala na ang digmaan ay isang malayo at hindi direktang usapin. Ngunit sa pagbagsak ng mga Flamingo missile sa kanilang mga bakuran, ang realidad ng digmaan ay naging masakit na katotohanan. Ang bawat sirena ng air raid at bawat usok na lumalabas mula sa mga nasusunog na pabrika ay nagpapahina sa moral ng mga tao at nagtatanim ng pagdududa sa kakayahan ng kanilang gobyerno na protektahan sila. Ang video na inilabas ni Jenya Sidman, isa sa mga may-ari ng kumpanyang FireP na bumuo sa missile, ay nagpakita ng isang misteryosong mensahe na nagsasabing ang bawat aksyon ay may kaukulang konteksto. At ang kontekstong iyon ay ang pagkawasak ng mga pasilidad na nagbibigay daan sa pagpatay sa mga inosenteng sibilyan sa Ukraine. Ngunit habang ang mga missile ay lumilipad sa Europa, ang orasan ay patuloy na tumatakbo para sa Iran. Ang 48 oras na palugit na ibinigay para sa pagsusumite ng kanilang huling mungkahi nuklear ay magtatapos na. Ang ugnayan ng mga pangyayaring ito ay hindi matatawaran. Ang tagumpay ng Ukraine sa paggamit ng mga advanced na missile ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga bansang nais kumalas sa impluwensya ng mga agresibong rehimen, habang nagbibigay naman ito ng matinding babala sa Iran na ang teknolohiya ng kanilang mga kaaway ay mabilis na umuunlad. Ang banta ng Estados Unidos na muling simulan ang negosasyon sa Geneva sa Biyernes ay nakasalalay sa kung gaano kalaki ang handang ibigay ng Tehran. Sa panig ng Washington, ang terminong pag-atras ay madalas na ginagamit, ngunit sa likod ng mga saradong pinto, ang tunay na usapin ay ang ganap na pagsuko ng mga ambisyong nukleyar ng Iran. Ang estratehikong chessboard ng mundo sa taong 2026 ay masalimuot. Sa isang banda, nakikita natin ang paghina ng mga lumang alyansa tulad ng ugnayan ng Venezuela at Cuba, at sa kabilang banda ay ang pag-usbong ng mga bagong koalisyon gaya ng sa Syria at Estados Unidos laban sa ISIS. Ang bawat isa sa mga kaganapang ito ay nag-aambag sa isang pandaigdigang kawalan ng katiyakan na hindi pa natin nakikita mula noong pagtatapos ng Cold War. Ang arkitektura ng seguridad na itinayo pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay tila hindi na sapat upang pigilan ang mga bagong uri ng banta, mula sa mga teroristang grupo na muling bumabangon hanggang sa mga bansang gumagamit ng kanilang mga industriyang nukleyar bilang panakot. Para sa mga Pilipino, ang mga kaganapang ito ay isang paalala na ang seguridad ay hindi isang permanenteng estado. Ang mabilis na pagbabago sa Venezuela, kung saan ang mga dayuhang puwersa ay pinalayas upang bigyang daan ang lokal na kontrol, ay isang aral sa kahalagahan ng pambansang soberanya. Samantala, ang sitwasyon sa Syria ay nagpapakita kung gaano kabilis na maaaring bumalik ang kaguluhan kapag ang pagkakaisa ay nawala. Ang pandaigdigang kaayusan ay parang isang domino. Kapag ang isa ay natumba, ang lahat ay maaaring sumunod. Ang pag-atake ng Ukraine sa Votkinsk ay maaaring magtulak sa Russia na humingi ng higit pang tulong mula sa Iran na lalong magpapalala sa tensyon sa pagitan ng Tehran at Washington. Ito ay isang siklo ng eskalasyon na mahirap pigilan kapag nagsimula na ang unang galaw. Ang neutral na pagtatasa sa sitwasyong ito ay nagpapahiwatig na tayo ay nasa isang panahon ng transisyon. Ang lumang mundo ng malinaw na mga hangganan at predictable na mga alyansa ay naglalaho na. Sa halip, tayo ay pumasok sa isang panahon ng pragmatismo, kung saan ang mga bansa ay gumagawa ng mga desisyon batay sa kanilang agarang kaligtasan at interes.
Ang Iran ay handang magsakripisyo ng kanilang uranium enrichment upang maiwasan ang gyera. Ang Venezuela ay itinataboy ang Cuba upang makakuha ng pabor sa Amerika at ang Ukraine ay gumagawa ng sariling mga missile upang hindi na umasa sa iba. Ito ang bagong katotohanan ng geopolitika. Ang lakas ay nagmumula sa kakayahang mag-adapt at ang kahandaang gumawa ng mahihirap na desisyon sa gitna ng krisis. Habang nagtatapos ang ulat na ito, ang mga mata ng mundo ay mananatiling nakatutok sa mga radar screens at mga diplomatikong cable. Ang susunod na ilang araw ay magtatakda ng direksyon para sa nalalabing bahagi ng taon. Makakamit ba ang isang pansamantalang kasunduan sa Iran na magpapakalma sa merkado ng langis? Magagawa ba ng bagong gobyerno sa Syria na pigilan ang muling pagbangon ng ISIS bago ito maging isang ganap na banta muli? At hanggang saan ang kayang marating ng mga Flamingo missile ng Ukraine bago magpasya ang Russia na baguhin ang kanilang estratehiya? Ang mga tanong na ito ay walang madaling sagot, ngunit ang sigurado ay ang mundo ay hindi na muling babalik sa dati. Mga binibini at ginoo, ang kasaysayan ay isinusulat sa pamamagitan ng dugo ng mga sundalo sa field at ang tinta ng mga diplomatiko sa Geneva. Tayo ay saksi sa isang panibagong pagsilang ng pandaigdigang kaayusan. Isang kaayusan na puno ng panganib, ngunit mayroon ding pagkakataon para sa mga bansang may sapat na tapang na tumayo para sa kanilang sariling interes. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang nararamdaman sa mga malalayong kontinente kundi maging sa bawat aspeto ng ating buhay, mula sa presyo ng enerhiya hanggang sa katatagan ng ating mga institusyon. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pananatiling maalam at kritikal sa bawat balita ay ang ating tanging sandata upang maunawaan ang mundong ating kinabibilangan. Dito nagtatapos ang ating komprehensibong ulat sa pandaigdigang krisis ng 2026. Mula sa Tehran hanggang Caracas, mula Damascus hanggang Votkinsk, ang kwento ng sangkatauhan ay patuloy na umiikot sa paghahanap ng kapangyarihan, seguridad at sa wakas ang mailap na kapayapaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pananatiling kasama namin sa malalimang pagsusuring ito. Patuloy tayong magbantay at maging handa sa anumang idudulot ng bukas.